Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng wala ring bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak, o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinagpapatuloy ni Jesus ang kanyang utos sa mga alagad. Ipahayag ninyo na ang kaharian ng langit ay malapit na. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga kaitongin at palayasin ang mga demonyo. Mabigat na misyon ito, hindi ba? Pero bago natin sabihin na ito ay imposible, idagdag natin ang sinabi niya. Ang tinanggap ninyo ng walang bayad ay ibigay ninyo ng walang bayad. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ang biyayang tinanggap natin ng libre ay dapat ibahagi rin ng may bukas palad. Ito ang diwa ng tunay na pagiging alagad. Hindi negosyo, hindi transaction, kundi mission. Sabi ni Jesus, huwag kayong magdala ng ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Walang bag, walang ekstrang damit, walang sandalyas. Para bang sinasabi niya, huwag ninyong ipagpalit ang mabuting balita sa pansariling ginhawa. Ang misyon ng Kristiyano ay hindi parang negosyo kung saan kailangan ng puhunan at kita. Ang ating puhunan ay pananampalataya at ang ating kita ay kaligtasan at pagbabago ng buhay ng iba. Sa ating panahon, maraming bagay ang ginagawa kapalit ng kapangyarihan, ng pera o ng kasikatan. Pero ang tunay na alagad ay hindi naghahanap ng kabayaran. Naglilingkod siya dahil minahal muna siya ng Diyos. Kaya nga isipin natin, walang baon, walang ekstrang damit, walang seguridad. Sa mundo ngayon na laging naghahanap ng assurance, ng savings, ang alagad ni Kristo ay namumuhay sa tiwala. Tiwala na ang Diyos ang bahala. Tiwala na ang mga taong pinagsisilbihan ay magbubukas ng kanilang puso. Tiwala na basta ginagawa mo ang misyon, may patutunguhan ito. Ang problema ng marami ay hindi kakulangan sa resources, kundi kakulangan sa tiwala sa Diyos. Takot tayong mawalan. Takot tayong mapagod. Takot tayong masaktan. Pero sa misyon, walang tunay na paglilingkod kung walang sakripisyo.
Kapag tayo pumasok sa isang tahanan, sabihin ninyo, kapayapaan sa tahanang ito. Hindi ka agad magtuturo, hindi ka agad mangangaral. Ang unang handog mo ay kapayapaan. Sa misyon, ang unang tinatamaan bago ang isipan. Hindi mo mababago ang puso ng tao kung hindi mo muna siya naramdaman, pinakinggan, minahal. Ang alagad ni Kristo ay hindi lang tagapagsalita ng katotohanan, siya ay tagapagdala ng kapayapaan at presensya ng Diyos. Sa ating sariling tahanan, trabaho o komunidad, tayo ba ay tagapagdala ng kapayapaan o ng gulo? Kapag dumating tayo, gumagaan ba ang loob ng iba? O tayo nagbibigay ng bigat ng loob? Kung ayaw kayong tanggapin at pakinggan, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong paa, sabi ni Jesus. Hindi lahat ng misyon ay matagumpay sa paningin ng tao. May mga tatanggap sa iyo, may mga tatanggi. At minsan, syempre masakit yun. Lalo na kung pamilya mo, kaibigan mo, o mahal mo sa buhay ang ayaw makinig. Pero ang paalala ni Jesus, gawin mo ang misyon mo kahit hindi ka nila tanggapin. Hindi mo hawak ang puso ng tao, pero hawak mo kung paano ka tutugon sa kanila na may paggalang, may pag-unawa, at may tiwala pa rin sa Diyos. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay paanyaya, tayo rin ay mga isinugo. Hindi mo kailangang maging pare, madre o misyonero kung ikaw ay ina o ama na nagtuturo ng pananampalataya sa iyong mga anak, kung ikaw ay kabataan na tapat sa pag-ibig sa Diyos, kung ikaw ay empleyado na matuwid sa trabaho, alagad ka ni Jesus. At ang misyon mo ay mahalaga. Ang panalangin mo, ang simpleng kabutihan mo, ang tahimik mong sakripisyo. Yan ang tunay na ebanghelyo sa mundo. Pagnilayan natin, tunay ba akong tagapagdala ng ebanghelyo sa aking kapwa? O inaangkin ko lang ang biyaya nang hindi ko ito ibinabahagi? May kapayapaang naidudulot ba ako sa mga taong aking nakakasama? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa pagtawag mo sa amin bilang iyong mga alagad. Puspusin mo kami ng iyong kapayapaan, nang sa gayon ay maipamahagi rin namin ito sa iba. Turuan mo po kaming maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magpatuloy kahit may pagtanggi. At higit sa lahat, gawin mo kaming buhay na saksi ng iyong biyaya. Walang bayad naming tinanggap, kaya't buong puso naming ibinabahagi. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.